exercise, devotion. So, ito ang ating mga technique, method sa ating magandang kalusugan. So, kailangan ma-develop itong ating katawan sa spiritual na energy, napakalakas na energy ng siya ngayon ang ating kapital ngayon, bawat oras, bawat segundo, bawat araw, itong ating mga katawan. So, dapat tayong malakas. So, maging malakas tayo pag gawin natin ang ating training. So, ang training ngayon na kailangan natin art of life. Kaya pabalik-balik natin itong pinasabi sa lahat nating mga kapatiran sa ating samahan na itong the best, actually the best natural healing. Pag gusto tayong lumakas sa ating katawan, malunas ang ating mga karamdaman, so mag-exercise tayo bawat araw-araw. Talagang kailangan ang ating mga ensayo. So this is actually part of the devotion, as also commanded by the Supreme Master of Wisdom, Supreme Superlight Angels, na mag-practice tayo ng Art of Life 172. That is Angels Contact and Connection. So makikita naman natin bawat exercise early morning at saka right after the sunset. So exercise ng Art of Life 172 or Angels Contact and Connection. At every Sunday ngayon, so ganun rin ang ating ginawa. Exercise, so kasabay na diyan ang meditation. Ang exercise talaga, yung mga movements na ginagawa natin, yung klase ng mga movements na makapagpagising ng mga natutulog na mga enerhiya sa katawan. Internal energy. So, beyond internal energy, yung tinatawag nating information of advanced spiritual function. So, ano ang mga iyon? So, yung mga spiritual na mga connection, spiritual na mga kaalaman, natutulog lang diyan sa katawan. So, pag magising yung mga spiritual na kaalaman sa iyong katawan, and then, karunungan will come in. Wisdom will come in. So, maging advanced frequency na. So, minor vibrational frequency into advanced vibrational frequency. Yan ang layunin natin. At yan rin ang magaganap pag mag-practice tayo ng Art of Life 172. Angels Contact and Connection. That is, mga batas yan ng mga batas ng magandang pangkalusugan. Hindi yan belief. Yan ay scientific model kung paano natin gisingin ang ating mga spiritual na kamalayan. At lubhang kailangan para sa lahat ngayon. Ngayon ang panahon na hindi pwede na wala tayong malakas na proteksyon sa ating pangkalusugan. Napakaraming mga dapat natin na paghandaan at lubhang kailangan ang malakas na enerhiya para ma-maintain natin ang ating balanse. Pag mayroon na yung imbalance, kaya isa sa mga aklat ng dugukan, 14 principles of natural healing by the model of energy healing, magnetic healing. At yan ang fundamental. At sa advanced na nating mga aralin, pag-aralan natin yung divine healing. Ang divine healing ay yung pinakamataas na puwersa na dapat natin matutunan. Ngunit yan ay aralin na hindi maituro ng tao. Yan ay maituro lamang ng banal na espiritu. Ang Diyos mismo ang magtuturo ng divine healing. Yung source ng kapangyarihan ng divine healing ay yung may kapal. So, ang kailangan, activation
of the information of advanced spiritual function na matutunan ng isang tao pag mag-practice siya ng angels contact and connection. So, ang makaya lang nating maituro sa mga tao, itong mga sacred movements, sacred gestures, na paano mo ma-align ang iyong mga cells sa cosmic force. Napakaraming mga enerhiya sa katawan. Ngunit, yung mga enerhiya na yon ay natutulog lang pag hindi natin gisingin, wala rin tayong magagawa at hindi talaga magagamit natin. So, kailangan natin gisingin ang ating mga natutulog na mga enerhiya sa katawan. Basically, maipaliwanag natin, malarawan natin na yung internal energy na galing sa mga buto, energy that comes from the bone and is transmitted through the joints. That's why when you stress your joints, you can stress your internal energy. Just in the case na yung maghiwatid bitaw mo, pag maghiwatid mo, bisan pagparalas ang inyong mga lawas, pag maghiwatid, mulihok yun ang inyong lawas. Example, hindi mo mabuhat ang iyong kamay. Pag when you yawn, and then you can move your arm. That's because you can activate a little bit of your internal energy. At ano ang ginawa mo? So, prinsipyo yan ng breathing and muscle control and mind power control. So, itong mind power control poisoning is negative. But when you can control your mind for the benefit of your health, that is really, really good. Napakaganda yan. Kaya, sa pag-practice mo ng angels contact and connection na ibinigay na aralin ngayon, bagong release ng Sun 7.2 Spiritual Division, or also known, very common sa mga practitioners ng spiritual 72 Spiritual Division, angels contact and connection, para magawa mong gisingin ang mga spiritual na enerhiya na natutulog lang sa iyong katawan at hindi yan kayang magising ng tao pag wala tayong gagawing training. Talagang kailangan na i-training ang katawan at kailangan ng momentum. Ang momentum, that is your endurance. Mayroon kang endurance, makasugakod sa mga training, aron ang lawas, ligon. Pag maligon ang lawas, maging malakas rin ang kaluluwa. Pag lumakas ang kaluluwa, maging malakas rin ang physical na katawan. In martial arts, you are going to practice martial arts and then you will begin with the principle. Anong prinsipyo ang pinag-aralan na applicable sa iyong pinag-aralang self-defense art? For example, develop mo yung katawan and then you'll say, development of the body, mind, soul, and spirit. And then when you study Dogokan, spiritual martial arts of Dogokan will involve natural healing. You will not become a good martial artist when you are not a healing artist. It necessary when you are not practitioners of divine healing, energy healing, magdikat healing, or mystical healing, hindi ka talaga matututo na tunay na self-defense art. Ang kailangan mong matutunan yung wholeness aspect of the meaning of the self-defense art, and that is the development of the 7 dimensions of your soul. Na ibig sabihin, hindi lang body, mind, soul, and spirit angkop ng iyong pagkatao. Ikay ay 7 dimensyon ng kaluluwa. Kaya, kailangan natin ang inner discovery. At ibinigay natin ang mga pamaraan para sa lahat ng mga gustong mag-practice ng angels contacts and connection, the 7 steps of the inner discovery or spiritual growth. That is really essential. Hindi lang yan importante para sa lahat ng mga practitioners, even sa mga tao na hindi practitioners. Sa lahat ng mga tao na naniniwala na kailangan ng magandang kalusugan para magtagumpay dito sa
ating mga pakikibaka sa ating planeta o dito sa mundong physical. Pag wala kang malusog na katawan, ang dahilan yan ay hindi malusog ang kaluluwa. Kaya kailangan yan malusog ang ating kaluluwa para malusog ang ating katawan. Pag hindi malusog ang kaluluwa ng dahil rin ay walang substantive force of the Spirit of the Supreme Infinite. So yan ang pinakamahalaga. Substantive force of the Spirit of the Supreme Infinite. Ano ang ibig sabihin yan? Yung Holy Spirit. Pag religious term, that is Holy Spirit. What makes the energy a Holy Spirit? That is a good question anyway. What makes the Holy Spirit energy a Holy Spirit? Because of the one dimension, which is very essential and absolute. And that is the consciousness dimension. So when it comes to energy plus consciousness, that will become sacred or Holy Spirit. Without the consciousness, a spirit is energy. That's why another interpretation ng spirit is energy. But without the consciousness, so it could not be a person. Just so the same with the soul. Sa inner discovery, kailangan natin matutunan itong mga elementong kailangan nating maunawaan talaga at magsimula tayong gumising sa ating spiritual na kamalayan pag matutunan natin ang mga ito. 7 steps of the inner discovery. At ang pinakamahalaga sa 7 steps of the inner discovery, ito ay actually batas ng magandang pangkalusugan. Again, sa batas ng magandang pangkalusugan, hindi lang development of the body, mind, soul, and spirit. In short, mag-practice tayo ng angels contacts and connection. Bakit angels contacts and connection at ano ang kaugnayan sa magandang kalusugan sa angels contacts and connection? Okay, actually here is the secret. You are, at present life evolution, 9 connected bodies. And yung mga connected bodies mo, dalawa niyan, yung tinatawag na precise guardian angel at saka precise spiritual master. Ibig sabihin, you have higher bodies. Hindi ikaw ay nag-iisa lang sa iyong buhay. Mayroon kang kasama na ikaw rin. Na ibig sabihin, you have to know yourself, know thyself. Yan sa aralin ng College of Mystery, know thyself. You have to know yourself. Kilalanin mo yung sarili mo. Yung pagkakilala mo sa sarili mo, dadaan yan sa mga levels ng frequency. O yung level ng frequency sa first dimension of your soul, entire dimension, 7 dimensions of your soul. That is the physical body. You, yourself, you look at yourself in the mirror, then you can see yourself. That you are a person with consciousness, with emotion dimension, with the mental dimension, with the physical body, soul, spirit, light, consciousness, sa 7 dimensions of your soul. And you are one person. That is your first wholeness aspect of your entire being. To you as a person. So you are not just only body, mind, soul, and spirit. You have your light body, your soul body, or energy body, the light dimension itself, soul dimension itself, and the spirit dimension itself. And in the spirit dimension itself, again, there is consciousness, which is also another dimension. And then you look at yourself in the mirror, you are whole. You are not being isolated with your physical body or soul or spirit. You are in oneness with all. And it is the first bracket of your formation within the mind supremacy. We'll say mind supremacy because this is actually difficult sometimes to discern without advanced information of the sacred spiritual secret. But for the sake of just this explanation, so we'll try to make this simplified. Yung katawan mo, ito yung angkop at naging isa, ikaw sa iyong katawan.
Mayroon kang kaluluwa, mayroon kang espiritu, mayroong consciousness, mayroong mental emotion, or mayroong emotion dimension at saka mental dimension. Kaya pag AI ikaw, so wala kang kaluluwa. Maging mayroon kang nakaprogram na emosyon at intellect. That's why artificial intelligence. But you are not an artificial intelligence. You are genuine. So you are genuine. Hindi ka piki. Tao ka talaga. And then you are at present life evolution, 9 connected bodies. So saan yung ibang katawan? So ang ibang katawan mo ay matatagpuan mo, matutunghayan mo sa yung precise guardian angel at your spiritual master X also. So ikaw at ang iyong guardian angel at saka spiritual master, precise. Hindi yung sasabihin natin, akong guardian angel kay si Archangel Michael or Metatron or Raphael, Uriel. Hindi yan. Iba yan. Yung precise guardian angel mo at saka spiritual master mo, yan talaga yung higher connected bodies mo. So when you go into advanced spiritual study at the sacred spiritual secret, you practice angels contacts and connection. And then you have to meet your precise guardian angel and spiritual master at makikita mo sila na talagang kamukha mo. Kamukha mo sila. At pwede kang maghingi sa kanila ng mga aralin. Magpaturo ka sa kanila ng mga kailangan mo sa buhay upang matutunan mo ang mga bagay na hindi pa natutunan. So kaya you have to know yourself at the different levels of the frequencies of your consciousness. And the key secret to that is you have to know your higher selves. In the higher self, everybody will know yourself. And you say, just perceive it in your heart. At saka, yun na ang katotohanan pag maramdaman mo sa iyong puso. At yan ay talagang totoo. That's why sa College of Mystery, mayroong 101 ways. When we had created the 101 ways, and it is we are realizing that it's really the most applicable principle for everything ever existing in the physical world. When it comes to the lives associated in the things, in the advanced things, and the elementary things of nature, at the bracket of the 7 dimensions of the soul. Mayroon silang kakayahang mag-isip, umanawa, o makaunawa ng mga kaalaman na galing sa mga higher dimension. That's why level of the frequency. So, saan tayo nakakonect ng frequency natin ngayon? At anong level ng frequency ang kaya nating makonect sa ating consciousness. So ito ay kailangan nating maintindihan sa pag-aaral ng magandang pangkalusugan. At kung bakit kailangan itong malalaman natin, yang dahil niyan, ang magandang kalusugan ay actually galing rin sa napakalakas na enerhiya. Malusog na enerhiya, substantive energy. Malakas na enerhiya na hindi galing sa wrong frequency. Malakas na enerhiya na galing mismo sa higher connected bodies. That is actually your channeling into the Supreme Absolute Omni-God. Sabihin lang natin, into the Supreme Absolute or the Most High. Kaya, kahit iba't ibang mga pangalan ng Diyos na ating pinaniniwalaan, and then we have this oneness with all, because we only have that kind of omni God, meaning the God of all the gods. Omni, from the word omni, that is actually the characteristics of the Supreme Infinite. Omnipresence, omniscience, omnipotent. Let's just say omni God, the God of all. So, we need to know that. Kailangan natin para talagang makamit natin ang tunay nating mga hinahangad na makamit ang tagumpay, buhay na walang hanggan, makaakyat sa langit, at lahat-lahat ng mga pinaniwalaan natin sa ating buhay na kamit natin yung liwanag na walang hanggan. At dadaan yan talaga sa magandang pangkalusugan. Yung pangkalusugan ay dadaan yan sa channeling of your higher connected bodies
Kaya nga pag sabihin natin na direct to God, that is actually true. You can go direct to God provided when you know your higher selves. You know yourself. And then if you cannot actually know yourself, and then that could be within the framework of your mental dimension of the soul. Everything that you believe is real, although illusion. Maging illusion, maging katotohanan rin. Because when you travel in the astral spiritual world, talagang makikita mo yung lahat ng mga katotohanan ng mga paniniwala ng isang tao. Kung ikaw ay naniniwala sa mga bagay na yan, talagang matatagpuan mo ang mga bagay na yan when you go into astral spiritual world. But then the question is, when you go beyond astral spiritual world, iba na yang katotohanan na yan. Anyway, I'm talking about lessons of the College of Mystery. Ito tayo sa fundamental. Ang fundamental natin ngayon ay talagang magandang pangkalusugan. So ano ang sikreto sa magandang pangkalusugan? So when you are in the education of medicine, so that could be Newtonian physics. So the body is a machine. When you are in the education of natural healing, that is natural medicine. So you have to look for the root of the origin of the illness. So that is the very big difference between the model of the two methods of healing. And then we are in this method of healing. Dito tayo sa model ng healing na ito. Natural healing. Na ibig sabihin sa ating natural healing, kailangan natin na tingnan yung root of origin, yung talagang ugat ng dahilan ng sakit ng isang tao. Pag may sakit ang ating puso, heart enlargement, and then we have to look at the root of origin. Ano ba talagang ugat ng sakit na niyan? Bakit we have that kind of illness, heart enlargement? So yan ay napakahalaga sa model ng natural healing. Tingnan natin para mabigyan rin natin ng lunas. At nakikita natin yung grabing problema natin sa buhay. Napakabigat, napakadulas ang mundo. So sino bang hindi mag-heart enlargement pag marami tayong problema sa buhay? So kaya tingnan natin dyan. Kaya kailangan natin lunas, bigyan lunas ang problem natin. Na malungkot tayo. Kasi marami tayong problema ng mga illusion sa ating emotion dimension. Kaya ito talagang importante ang emotion dimension. Matutunan natin ito. Because the false side of this emotion dimension is emotion illusion. Nang bibigay ng sakit, heart enlargement, or iba pang mga sakit-sakit sa ating katawan. So, pagbigyan natin ito ng lunas, sa tanggalin natin ang mga negative na mga emosyon, illusion, na nagdudulot ng karamdaman na masama sa ating katawan, sa ating puso. But if we have to buy the medicine because we look at the other side of the coin in the different model, and we have to buy medicine for that, and we have to heal the heart by taking up medicine, mga pharmacological products, for example. And then, gumaling rin ang ating puso. Pero mas gumaling ang ating puso pag mayroon tayong lunas ng ating mga karamdaman na naging sanhi sa mga sakit ng ating katawan. We have to look at the root of the origin of our problem. Kaya when we have to look at the problem of the world and then application sa material science, and then you have to see what's going on now in our surrounding, in our planet. Yan makikita natin ang problema sa ating kapaligiran, sa ating planeta. And then we apply the natural healing of the planet. We have to look at the source, the root of the origin of the problem of our planet. And then we will see that that is the lifestyle of the humanity. Atong mga lifestyle ba? Nakikita natin. Hindi tayo mapagmahal sa ating kalikasan.
Maraming mga taong hindi mapagmahal sa kalikasan, sinisira ang kalikasan. Kaya, magkasakit rin ang ating planeta. Pag magkasakit ang planeta, we are one with this divine Mother Nature. Magkasakit rin ang mga tao. Kaya, lahat ng mga practitioners ng dugukan, maski hindi practitioners ng dugukan, kilalanin natin ang kahalagahan ng ating kalikasan. Kaya, iingatan natin ang ating kalikasan. Sa pag-iingat rin natin sa ating mga katawan. So, napaka-importante itong mga bagay. At ito talaga yung mga aralin. Kaya, sinasabi ko sa inyo, maging magtuturo kayo ng buhay. Kayo ay may mga kapangyarihan ng diyan sa inyong mga katawan. Kailangan na gisingin na ninyo yan. Nang ang panahon na ngayon ay talagang kailangan na ng iyong kaluluwa upang maligtas at makapagligtas ng mga buhay. Protect the treasures of light. That is the creed of dugukan. Dahil sinasabi niya yan sa creed ng dugukan, I come to defend the treasures of light. Against all the trials, I have no fear. And that is true. Aring katanungan na lang ngayon kung ano ang mga kayamanan ng liwanag. Ang kayamanan ng liwanag, ang iyong katawan at ang planetang ito. Ngunit ang solusyon sa mga problema ng planetang ito ay dalawang model rin. Naturalness. When it comes to naturalness, napakahaba at napakalaking kailangang karunungan upang maintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng naturalness. Kung lahat ng mga tao ay babalik sa basic, fundamental, and it is the love to Divine Mother Nature. Your oneness with Divine Mother Nature. You have to take good care of the nature. You have to take good care of the planet. But pag hindi naturalness, and then you have to buy medicine to heal the problem or the illness of the planet or the illness of your physical body. That's why ngayon, kailangan sa lahat ng mga tao na babalik tayo sa fundamental. Pagbabalik tayo sa fundamental, and then we have to accept, abide with the light, and we have to accept the supreme infinite God. And there is actually lessons now. Itong mga aralin na ibinigay ngayon, angels, contacts, and connection, matutunghayan ang mga anghel ng Diyos. Ipinadala niya ngayon upang turuan ang mga tao sa liwanag na walang hanggan, turuan ang mga tao sa daan, tungo sa tunay na kaligsasan. At kailangan na complete surrender to God. Hindi mabubuhay ang tao sa tinapay lamang, kundi mabubuhay ang tao sa salita na nanggaling sa bibig ng Diyos. Well, tama yan. Pero ngayon, hindi mabubuhay ang tao sa pulos salita lamang, kundi mabubuhay ang tao sa bigas, tinapay, at sa maganda o masarap na ulam. Na ibig sabihin, gagawa tayo ng mabuti nang dahil patay ang salita pag wala ang gawa. Ma-apply ang prinsipyo, angkop ang prinsipyo na yan sa panahon na mayroong kahirapan at saka mayroong nagaganap na mga sakuna. Ngayon ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang. Pero ngayon ang panahon na talagang ang Diyos sa langit ay gustong lumiwanag ang ating planeta. So hindi tayo mabubuhay pag wala tayong ginagawa. Wala tayong bigas araw-araw. Salita lang lahat ang sinasabi natin at binabasa natin at ang kinakain natin ay lahat ay mga salita. At wala na ang gawa. Kaya kailangan natin matutunan ang practicality sa mga aralin na itinuturo ng Supreme Master. Patay ang salita pag wala ang gawa. Patay ang gawa pag wala ang salita. So, kailangan natin activate wisdom. What is the commandment of Dugukan? The 3 commandments of Dugukan. Okay, so, love God above all. Mahalin ang Diyos higit sa lahat. Pag mahalin mo ang Diyos higit sa lahat, ano ang kautasan ng Diyos? My son, be wise. Ano ang prinsipyo na angkop sa panahon ngayon? Patay ang salita pag wala ang gawa. Patay ang gawa pag wala ang salita. It could be equilibrium. Hindi tayo mabubuhay sa salita lamang, kundi mabubuhay tayo sa mga biyaya na ibinigay ng Diyos
ang panahon na darating, hindi tayo mabubuhay sa tinapay lamang. Pag mayroong nuclear war, pati bigas hindi rin tayo mabubuhay. Pati mga salita rin hindi tayo mabubuhay. Ang ibig sabihin, ang wholeness aspect of the truth of the Supreme Absolute ay ang kailangan natin ngayon. At ano ang kailangan natin ngayon? To know the wholeness aspect of the Supreme Absolute. Second commandment of dugukan. Sinabi ko kaya sa lahat na maging dugukan ka sa iyong grupo. Kasi iba't ibang grupo tayo. Mayroong Buddhist dito, di ba? Mayroong Buddhist dito. Mayroong ibang mga paniniwala. Mayroong Hindu. Mayroong ibang-ibang mga religion. Iba-ibang mga grupong spiritual. So, kahit iba't ibang ating mga paniniwala, ngunit magkaisa lang tayo sa ating hangarin na tayo ay magtagumpay. Ano ang kailangan natin upang tayo ang magtagumpay? Makamit ang ating hinahangad. Kailangan natin ang second commandment of dugukan. Ano ang second commandment of dugukan? Nalimutan ko. Ano? Ayan, activate wisdom. At masaya kung hindi niyo nalimutan. Activate wisdom. That is the mother lesson of all the lessons in life. Second mother lessons of, it's actually first lesson. Mother lessons of all the lessons. Activate wisdom. When you love God above all, mahalin mo ang Diyos higit sa lahat, makamit mo yan pag maabri mo ang iyong karunungan. Wisdom. Wisdom is not knowledge. Take note. Wisdom is not knowledge. Different. Knowledge is different. Wisdom is higher. Knowledge could be taught by anybody. Wisdom could only be taught by God. Hindi yan maituro or matuto. Walang taong makapagturo ng wisdom. Only God. Only the Supreme Master. Through His angels. Through His mystic psychic people. Through the 72 spiritual division can teach wisdom. And everybody can teach knowledge. Madali lang pagturo ng mga kaalaman. At matutunan rin natin, magbasa tayo ng aklat, marinig tayo, o makikinig tayo sa mga nag-lecture, or mag-research tayo, then makatututo tayo ng mga kaalaman. Pero iba ang wisdom. So, kailangan natin ang wisdom, the second commandment of the dugukan. When you want to accomplish the divine laws, you are going to succeed. You are going to study because that is your belief. Paano ka magtagumpay? Sa iyong pag-aaral ng iyong banal na mga batas na sinusunod, nang yan ay itinuturo sa iyo ng Diyos. So, you need to activate wisdom. Kailangan matutunan natin itong liwanag ng karunungan. Karunungan hindi mapantayan. Yung klaseng karunungan na itinuturo, ibinigay ng Diyos kay Solomon. Binigyan siya ng karunungan hindi mapantayan or walang kapantay. At ano bang klaseng karunungan na yung walang kapantay? Ang ibig sabihin niyang karunungan walang kapantay, that is wisdom. Ang karunungan walang kapantay, that is wisdom. Hindi mapantayan ng kahit sino mang tao. At yan ay kailangan. Bakit hindi man mapantayan ng kahit sino mang tao ang karunungan na yan? Dahil yan ay bigay ng Diyos. Yan ay liwanag, kapangyarihan na bigay ng Diyos. Karunungan walang kapantay. Na ikaw ay marunong kumilala ng mabuti sa masama, hindi ka maligaw madulas sa napakadulas na mundong ito ngayon. Lalong-lalo na sa panahon ngayon. Napakaraming mga dahilan na ang tao ay talagang madulas. Kahit sabihin man natin, mabuting tao tayo. Kaya, pag ang kailangan natin complete surrender to God, paano yan makamit ng isang tao ang complete surrender to God without abiding the law of dugukan? That is dignify wisdom. Sa dugukan, mayroon lang tayong 3 batas na i-practice sa ating sarili. At matutunan natin paano natin
i-succeed o paano tayo magtagumpay sa ating mga pag-aaral sa mga batas na ating pinaniniwalaan na tayo ay makakamit ng liwanag na walang hanggan. Ibig sabihin itong liwanag na walang hanggan, ito rin ay buhay na walang hanggan. Talagang mga tao sa paniniwala ay naniniwala na mayroong buhay na walang hanggan. At totoo rin yan, mayroong buhay na walang hanggan. Yan ang layunin din ng Angels Contact and Connection. Yan ang pinakalayunin ng Angels Contact and Connection or Art of Life 172 na makaakyat ang mga tao sa higher na dimension. Kung saan na higher na dimension na yan, tinatawag yan sa religion na langit. Ang ibig sabihin ng higher dimension, into the supreme governance of the infinite cosmic family of light. Just like when people are saying, nag-uusap ang mga tao at binanggit nila divine governance of God in the planet, darating ang divine governance of God. Well, that is true. But who will implement the divine governance of God in the planet? Sino ba mag-implementar niyan? So, ang Diyos mismo. Magpadala ang Diyos sa kanyang mga anghel sa langit upang gagawin yan dito sa planeta. Hindi tao ang mag-implementar niyan. Nangyang ang authority na yan ay galing sa supreme governance of the infinite cosmic family of light. Ang mga tao sa lupa, sa planeta natin, hindi pa member of the supreme governance of the infinite cosmic family of light. Malayong malayo pa. Magaganap lang yan pag yung mga tao makapasa sa mga aralin na ibinigay ng Supreme Master para makaakyat doon sa tawag nating Supreme Governance of the Infinite Cosmic Family of Light. Kaya napakalaking aralin ito. Nang ito ay hindi dadaan sa aralin ng paniniwala. Dadaan ito sa aralin ng gawa. Maski wala kang paniniwala, pero yung mga aralin ay yung ginagawa, yan ay matutunghayan mo, yung tagumpay na ikaw ay makaakyat sa langit na doon tumira ang Diyos na ipinaliwanag diyan sa ating mga banal na kasulatan, ngunit hindi lang natin malalaman, hindi natin makikita diyan ang address kung saan ang langit na yan. But yung langit na ito ay talagang matutunghayan natin ng yung mga anghel ng Diyos ay magpakita sa iyo upang ikaw ay turuan ng daan. Diyan talaga yung daan. At ikaw ay makarating sa iyong patutunguhan. Kaya sinabi ng Supreme Master sa unang panahon in the person of Jesus Christ na siya yung daan, hindi makapunta pag hindi walang makapunta doon sa Ama pag hindi dadaan sa Kanya. That's because that actually refers to the art of life. The way, the truth, and the life. And in the person of the different name, but still in the person of the Supreme Master of Wisdom, it could be in the same version ang pagkasabi. But still, that is the way, the truth, and the life. That's why this is actually regardless of your belief. And so long as you will do the action needed for that, and then makakamit mo rin ang tunay na tagumpay upang makaakyat sa liwanag na walang hanggan, dahil walang hanggan, just because that is actually at higher dimension. Iba ang astral spiritual world. Kaya ngayon, ang pinaka-importante, masasabi ko lang ito na ngayon, bago pa natin makalimutan. Ang pinaka-importante ngayon na mga mission sa lahat ng mga tao na maging protectors of the light kayo. What is the meaning of the protectors of the light? There is actually ongoing mind power control poisoning that is actually destroying the souls. And then you can help protect the souls. You can save the souls. Marami ngayong mga kaluluwa na natrap. Nabaon sila sa lupa na trap at saka wala talaga silang kapahingaan. Victims of demonic possessions or demonic condition in life. They really need help, divine healing. Sino ba yung mga taong may kakayahang makatulong sa kanila? As I said, you will never see God na
punta dito sa atin at talagang makikita natin na iahon tayo dyan or lutasin ang problema sa mundo. Bakit ang ganyan ang senaryo na makikita natin sa ating kapanahunan? Sa noong unang panahon hanggang sa ngayon at hanggang sa darating na panahon. Sabihin man natin ngayon ang mundo ay malaking problema sa ating planeta. Pero bakit hindi natin makikita ang Diyos sa langit ay bumaba at ayusin ang problema sa mundo ngayon? Bakit dadaan pa man yung mga tao sa kahirapan or tribulation and the great tribulation? Bakit hindi na lang tayo iligtas ng Panginoon na hindi na dadaan sa mga mangyayaring mga mahihirap na mga magaganap sa planeta? Mga kahirapan. That's because there is the law. Mayroong aralin, mayroong lesson na talagang basihan ng tao upang siya ay makaakyat, magtagumpay at makaakyat doon sa tinatawag natin na buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin, you cannot see even single angel from the heaven to get down in the earth to solve the problems of the entire planet. Kailangan itong gagawin ng mga tao. That's why yung mga lessons na sa tao ang paggawa, nasa Diyos ang pagbigay ng biyaya. Pag wala ang gawa, patay ang salita. Pag wala ang salita, patay rin ang gawa. Kaya, hindi natin makikita ang mga anghel sa langit, bumaba dito sa lupa upang ayusin ang lahat ng mga gawain ng mga tao. Sino ba ang gumagawa ng mga lessons? Ang Diyos sa langit. Nagbibigay ng lessons. At sino ang gagawa? Sino ang gumagawa ng mga aralin? Ang Diyos sa langit. At sino ang gagawa? Ang mga tao sa lupa ang gagawa. Hindi ang mga angels, ang Diyos mismo, ang gagawa sa mga aralin na yan upang siya ay magtagumpay. Hindi na kailangan yan sa Diyos. Ang mga tao ay kailangan gagawa sa mga aralin. Gagawin ang mga kailangan gagawin para yung mga lesson na yon ay siya ay magtagumpay at talagang makaakyat. At ang lesson na yon na ibinigay, angels, contacts, and connection para sa lahat. Nag-umpisa ang angels, contacts, and connection dito sa bansa. At kailangan itong matutunan ng bawat isa para sa magandang pangkalusugan. Para sa magandang kalusugan. When you study spiritual lessons, that's because you want to become healthy in life. There's no other meaning for that. Although you don't know. Hindi mo alam na nag-aaral ka ng spiritual dahil gusto kang maging malakas. Gusto kang maging malakas para ka gusting maging magtagumpay at makamit yung tunay na liwanag na walang hanggan. Hindi lang tayo maligaw ng daan. Ang pagkaligaw ng daan because there is the other side of the coin. False self. Ang ibig sabihin ng false self, human negative ego, emotion illusion, instead of the emotion dimension. So ito ay mga aralin na dapat nating tingnan ngayon at tayo ay magtagumpay. At kailangan natin ngayon na umpisahan na itong mga lessons, training natin ng itong 2024, maraming magaganap ngayon. Napakaraming magaganap ngayon. This is actually the first month of the 2024. So, improve natin ang ating mga training. May ongoing training ngayon para sa lahat. Hindi lang natin masasabi kung ano, i-recess na lang natin para hindi tayo mahuli sa panahon. Hindi tayo maiiwan sa barko. Ay sinasabi natin, ngayon ang panahon, talagang ngayon ang panahon. At ang pagmemorya ng mga verse or mga principles, ikompleto natin sa pamagitan ng gawa. At yung gawa, yung susi sa lahat. At sa tamang direksyon, dahil nakikita natin ang angels contact and connection or art of life. Dalawa lang ang ultimate lesson ng buhay. Maski anong prinsipyo ang pinag-aralan ng tao,
Dalawa lang ang ultimate. Ang ibig sabihin ng ultimate final ng mga aralin ng buhay. Art of life or art of destruction. And all the rest would be within the bracket of different formation. So when it comes to the ultimate lessons and ultimate direction, that's actually art of life or art of destruction. Kaya ang harvesting time in the planet also would be in the art of life or in the art of destruction. If you are in the art of life, so you have to study commandments of good health. Alamin mo yung commandments of good health, batas ng magandang kalusugan. It could be in the religious way, in the scientific way. And if you are going to practice the Dugukan method, and then you will see the 4 mother lessons in life. You have to practice that 4 mother lessons in life, and then you will succeed ascending life into higher dimension. So ito lang muna ngayon ang ating masasabi. And then find way na makapag-umpisa na mag-practice ng angels contacts and connection. At sa mga pagsubok ng buhay, huwag mawala ng pag-asa. Yung paniniwala mo sa iyong tinatayuan ngayon na spiritual na grupo or spiritual na pundasyon o religion, yan ay maganda. I-improve lang natin ang ating kaunawaan o pag-uunawa sa pamagitan ng paggising sa mga spiritual na mga kaalaman na tutulog lang sa ating kailaliman, kaloob-looban. Okay, so pagbalaan sa kinabuhi o sa kinayahan. Game. Yung marating ang iyong hangarin sa pinakamataas na kahulugan na iyong espiritual. At sa panahon na maabot mo na yan, yung panahon na wala ng talagang panahon,
at ano ang iyong klaseng pagkatao, ano ang iyong anong tunay mong pagkatao sa karunungan, sa liwanag na angkop na yan. So, dito tayo magsimula tayo sa connection na ibinigay ngayon ng Supreme Master para sa lahat. At may formula ito na kailangan natin tanggapin. Receive, align, and adapt. Receive, align, and adapt. Matutunan natin na magagawa itong pagtanggap, pag-align o pag-adapt sa napakataas na enerhiya. Ngunit again, hindi ito magagawa sa paniniwala lang. Magagawa lang ito pag iyong gagawin ang angels contacts and connection at umpisahan na estudyuhan, pag-aralan ang aklat ng dugukan. Okay, so to continue this light service formation, Haliging Roslyn, ibigay ko kayo ni Lubas Saligi. Pagbalaan sa kinabuhi o sa kinayahan. Bim.